Huy, Mare! Ano latest? Mga Marites! Special po ang bisita natin ngayon. Mabait pero lapitin ng kontrobersya. Ikaw na, Paige. Ang Professor Paige Tuloy. Yes, mga kamarites. Maraming salamat po dahil pinaunlakan po tayo ng isang talaga namang napaka-controversial na figure sa showbiz. Businessman, entrepreneur, nagbablog na rin, o maarte na rin, may mga advocacy, etc., etc. At siya po yung kauna-unahan nating pinadala sa Mr. Gay World nung mga panahon na talaga namang umaarangkada ang mga LGBTQ natin, mga kapatid. Eto na po, wag na natin patagalin pa. Let's all welcome sa Marites University, Mr. Wilbert Tolentino! Hello po! Hello po! Welcome sa Marites University. Welcome. Thank you po. Thank you po. Ayun, thank you for having me po. Mauna ka na, Mr. Fu. All in one All ito. in one. All in one. So, kamusta naman ang, siyempre, yung mga negosyo? Yun, unahin natin. Yun, Sa negosyo, okay naman. Ever since 14 years old ako, bata pa ako, nagtatrabaho na ako, taga-linis ng kubeta, taga-pakulo ng tubig. Opo, totoo yun. And so, then, from sa mababa? Rags ako, from rags to ako talaga. Kumbaga, Hindi niya masabi, oh. ayoko kasi syempre humble kasi ako eh. Kasi ayoko magyabang kasi gusto ko lang ma-inspire yung mga tao na dapat pagdating sa buhay, kailangan madiskarte tayo. From rags to success. Mas maganda pakinggan. Si PhD may tanong. Alin po? Tawag dyan. Kasi nga, parang lately lang nga ba? Parang isa ka talaga sa sabi nga ni Professor Ambet, one of the most controversial figure na meron tayo ngayon. Sa showbiz. Sa showbiz. Ano ba yan? Tungkol saan ba yan? Sa iba-iba, of Sige course. po. Anong masasabi mo doon? Kasi nakukonect ka palagi. Kung minsan pag may mga issue, kahit sa mga kapwa mo vloggers din. Opo. Hindi ko makalimutan yun, di ba? Laki ng issue nun. Then, of course, with Herlin Budol din. So, anong mga mo dyan? Well, that was na yan? 2 years ago pa. Yung tungkol sa screenshot. May natutunan naman din ako doon. May pagkakamali din ako. Pero, syempre, sa part ko lang kasi is, gusto ko lang i-justify sa yung na-hurt din ako. Kumbaga, syempre, hindi ko pag senior, kailangan tayo, makipag bardagulan. Sa part ko kasi is parang gusto ko rin lang gisingin yung tao na para gising ka, tayo. Huwag mo dadaan lagi, depression ka, may postpartum ka, yun. So, at saka you speak your mind kasi. Kaya para, di ba, very vocal ka, siguro very honest ka. Siguro napuno lang din ako that time noon. Pero, syempre, nag-open ako nag-reach out ako sa tao eh. Kumbaga, nung nalaman kong naging matabang siya sa akin, may pinagtatampo siya sa akin, nag-reach out ako. Pero lahat ng buong grupo niya noon is parang tinabla ako. Of course, we're referring to Zainab. Zainab. Pero we are goods na ngayon. Okay na kayo. Casual lang kami. Parang hi, hello. Pero it will never be the same na talaga. Kasi follow up na ako doon Kasi di ba, kahit pa paano nakakausap ka namin in the past, di ba? Parang alam ko mabait ka naman, matulungin ka naman. Correct. Pero anong pakiramdam mo pag sinasabi ng mga tao na parang, ayan si Wilbert, laging parang gusto makisaw-saw, isa yan. Cloud chaser. Or pangalawa naman, parang nag-iingay, nagkapaka-controversial. May ganun ba? Marami nagsasabi. Siyempre, during time ng issue na pumutok yun sa amin kay Zainab, siyempre, grateful din naman din ako sa kanya kasi siya yung una nagturo sa akin mag-vlog. And then, sa part ko, maraming troll. Ayoko naman kalabanin mga troll, di ba? So, ang troll naman, ang sabi sa akin, mahirap daw ako maging kaibigan, nakakatakot daw, naglalabas daw ako ng screenshot. Sa part ko naman kasi, syempre, mga bashers talaga, nandyan lang. Pero eventually, naging follower ko din. Kumbaga, patunayan ko lang sa kanila na talagang deserve ko naman yung bago nila ako binabash na sabihin nila na
hindi ako mapagkatiwalaan. Siyempre ako, proud ako. Lagi ko pinapost yung mga core group ko, barkada ko, mga staff ko. From isang dekada hanggang 3 dekada ay nasa akin pa rin. Alright. Follow-up question din ako. Matagumpay ka ng negosyante. Bakit gusto mo pang bakit pumasok ka pa sa ganyan? Na Bakit ako parang ang pumasok sa gulo-gulo, vlog maingay. industry? Okay. Nangyari to kasi dahil sa pandemic. Okay. So, since may entertainment bar ako, so nakikita ko mga performer ko nagpa-perform sa Facebook, naghihingi ng tip, di ba? That was di ba? That was sobrang lockdown tayo noon. Tapos isa rin ako sa mga Alpha tsaka Delta variant na na-intubate ako. So muntik-muntika na ako. Yes, correct. At wala pang gamot yun. And 8%. Yan yung kasagsagan. Kasagsagan ng COVID, yeah. And 8% ng chances mabuhay ang isang COVID na na pasyente. So during that time nung napasok ako, na-intubate ako, nung sinabi sa akin na kailangan ko ma-intubate, kailangan kong wala pang gamot yung that time. Yeah, Tapos bawal bisita, bawal lahat pumasok. And since full capacity, kaya sobrang grateful ako sa St. Luke's dahil in-embrace nila ako. Yung office nila, sinacrifice nila, kinostomize nila yung isang unit para sa akin. And then yun, sabi ko, during that time, parang syempre, aside sa depression, iniisip ko baka maging new normal na yung sa net na lang magpapalabas, Kaya naisip ko pumasok sa vlog industry para edge ko sa ibang entertainment bar na meron na akong YouTube channel. Alam mo naman pala, ikaw Jun, may question ka sa kanya. Hindi, bakit mo pinasok umarte? Matagal ka na ba umarte? Ay, hindi po. Panood Ngayon kita lang sa ako Black kinuha Rider. sa Black Rider. Paano ka Actually, napunta roon? Pero hindi ka ma-arte, Hindi hindi kayo ako maarte. Wala akong acting workshop, wala akong pag napanood nyo tong Black Rider, maniwala kayo sa hiniga ko yung kabaong. Package deal ba kayo? Teka lang, hindi ka naman pinair kay Ruru. Hindi naman. Package deal ba kayo ni Arlene? Hindi pa. Actually, Anong nakakatawa. feeling mo doon ganon? Feeling ko, first time kasi ako napasok sa teleserye, usually is more on guesting, more on interview, appearance lang, ganyan. appearance. So itong very challenging sa akin yung Black Rider kasi syempre, hindi naman ako doktor. So ang role ko is doktor, negosyante. Tapos ako rin yung tumulong kay Herlene doon sa palabas. And then ngayon dito sa palabas na ito, kailangan maghirap siya ulit. So 4 months din ako sa teleserye. So sa akin, kahit wala akong acting workshop, naitawid ko naman. Speaking of Herlene, may question si PhD Rose. Tungkol kay Herlene tsaka kay Wilbert. Ako, tanongin ko na. Sige po. Ano ba kasi lumabas yung balitang pumirma raw siya sa Sparkle. Yes. Alam ng lahat na ikaw naman talaga naghirap niyan kay Herlene. Apa. Tumulong at lahat. Anong role mo na sa career ni Herlene? Sa career, hindi sa buhay. Sa career muna. Okay, sa career right now, sa lahat ng mga nag-i-inquire sa akin, ay nag-i-inquire kay Herlene, dumidirekta minsan kay Herlene, dumidirekta sa Sparkle. Okay lang din naman kasi kumukontak din sila sa akin kung ano yung rate dati binibigay ko kay Herlene. And then ako pa rin yung behind the scene niya para maging consultant niya. Okay. Ayun. Hindi man ako naging manager na niya, pero still, andyan ako lagi sa likod niya and everyday may constant communication kami. So okay kayo ni Herlene? Kasi parang okay naman kami. May issue dati na parang samaan kayo ng loob, may mga parinigan daw sa social media. Totoo ba yun? Sa pageant kasi hindi natin maiwasan, syempre nagda-diet si Herlene. Okay. So syempre pag gusto mainit ang ulo, ako rin personally din, ganun din. Kaya syempre ako rin, punong abala din ako. Maghahanap ako ng training, dapat babantayan mo talaga yun And then si Herlene, syempre nung dumating sa buhay ko yan, syempre hindi naman sobrang namahal ko yung bata na yan kasi syempre, nung lumapit yan sa akin, sobrang squammy talaga. Sobrang boyish. Diretsuara talaga. Squammy. Kasi Marites University lang. Tayo. Mga kamarites,
kasi ibig sabihin ng squammy po is parang, alam mo na, galing daw sa mga depressed area. Yes, opo. Lagi naman niya tinatawag sa sarili pa rin niya ng gano'n. So, personally, nung dumating siya sa akin is very boyish. Kasi galing siya sa game show kay Kuya Will. Yes. And then, during time dumating yan sa akin nung pandemic, sabi niya, wala akong trabaho. Okay lang ba maging kapatid ako ni Madam Inuts? Ayun, nag-approach siya sa akin. Sabi ko, sige, let's see. Sabi ko, ano ba nangyari sa'yo? Tapos doon ko lang nalaman pala na wala siyang ipon. Ay, may ipon siya, 100,000 na lang natitira sa kanya. And then, sabi niya sa akin kung okay lang ba na i-handle ko siya. Sabi ko sa kanya, ba't wala ka bang previous manager? Nakwento na sa akin, merong nag-handle sa kanya, hindi siya nabayaran. Tapos, yun yung kinento niya sa akin na hindi binayaran siya, ni Singkong Duling wala. Tapos, tinapos, kawawa siya. Mga celebrities kasi marami rin ako na-encounter kasi simula nung pumasok sa Black Rider, syempre marites din ako, di ba? Kamusta ang buhay ng mga celebrities? Baka naman may pa-blind item ka dyan. Sure mo na. Check yan. Hindi pwede. Ayoko. Ayun. So, syempre, nung during time na nakakachika ko sila, hindi rin ganun ka napakahirap din lahat ng mga artista na dumadaan din sila. Opo. Kasi merong mga iba, binablock nila yung schedule nila, and then nakikita ko mismo na ako mismo nararanasan, nasasaksihan ko mismo sa kanila na blinak nila yung schedule, hindi sila nang tanggap, pero nag-pack up kasi pag may isang cast na absent, so wala na rin silang kita. Correct. Kasi alam mo, no taping, no pay. Yes. Speaking of that, naalala ko lang, di ba nung ginagawa ni Herlin yung kanyang teleserye, yung launching Magandang Dilag. May mga issue lumabas doon na kesyo, nagpapa-importante, pa-prima di. Ganyan. Tapos one time siya na late. Meron din daw pagkakataon na parang bilang ikaw nga yung manager pa niya noon, parang nag-commit sa schedule, tapos biglang sabihin, hindi pwede, yung gano'n. Tapos malalaman daw, parang nasa audition, yung mga gano'n. So, anong nangyari doon? Parang sakit-sakitan School of Acting. May sakit daw yung pala, rumakit lang sa iba. May mga ganong issue noon. Nagkaroon ba kayo ng problema ni Herlin sa mga ganyan? Wala naman. No, during that time, medyo kasi si Herlin kumbaga, hindi, nung bago ko siya binenta sa GMA, sa Kamusta Network. Kasi syempre, kailangan aralin ko muna yung character niya. Alam ko kung ano yung pinaka-weak niya, ano yung pinaka-husay niya. Nung during that time, dumating yan sa akin, sabi ko sa kanya, gusto ko maging lead role ka. Kasi dati nag-extra lang siya, tapos lang siya, kumbaga, reliever ng mga komedyante, like sila Eugene Domingo, pag wala, sila Rufa May, lahat ng mga komedyante, siya yung reliever. Kumbaga, nakita ko yung part na yun na sabi ko dapat iangat natin yung bata. Kasi, syempre, during that time, kahit na gusto kong i-push siya na sabi ko isasali ko siya binibini. Nagulat siya. Sabi niya, hindi ko kaya yan. At nakita mo sa kanya yon. Nakita ko yung potential. Happy ka ba naman sa naging resulta ngayon na oo naman. Eto na si Herlin Budol? Oo naman. Kasi sobrang laki naman ng kasi sa 1.5 year ko siyang hinandle noon. Lumipad ng karera niya at sobrang dami pumasok na endorsement na hanggang ngayon, continuous yun, renewal, sobrang proud naman ako. Yung nilalait, sorry. Go. Yung nilalait siya dahil sa sinasabi na medyo kulang ang mahina sa pag-arte pa. At saka sa medyo dito. Okay, regarding sa tanggap naman yan talaga yan pagdating sa Q&A. Pero during sa pageant namin, hindi namin pinakawalan yung every time keyword. Hindi na namin kasi walang enough na time na si Herlin para katulad ibang pageant na 5 years, paulit-ulit may mga notes na nilalagay. Actually si Herlin napakabilis yung pick up niya. Binigyan namin yung keyword, for example, HIV. Anong alam mo dito? Pag sinabi niya, sakit sa bakla. So, expound namin yun. I-explain namin yan, hindi yan para sa bakla. Pwede yan para sa pwede mahawakan ng lalaki, babae. So, ine-educate namin yan from maliit na details hanggang alam niya kung ano yung For example, ang isang receiver, prone siya na magiging HIV within 72 hours. Dapat hindi ma-penetrate ang virus sa loob dahil kakainin ng T-cells. So, in-educate namin siya hanggang pag kinain lahat ng T-cells niya, syempre, babagsak immune system. So, unang tatamaan dyan is baga, meningitis.
inano namin, In-explain. in-explain pa namin yan. May viral, tsaka may bacterial, para alam niya yung differences lahat. Ang galing. Enjoy Ganon. ka sa pagiging manager? Upo, dumaan din ako kasi. Nanay at tatay ni Harleen na rin at the After same nung time. yung... Mula kay Madam Inuts eh. Oo. Nung pumasok ko sa vlog industry, hindi ko alam, inalign lang talaga ni Lord sa akin na napunta ako sa pag-manage ng tao. Actually, way back 2008, nakapag-manage ako isang Thailander, si Mother Sitang. Oo nga. Ay, napaka-controversial yun. Sobrang trauma ako doon. Pero nagkaroon ka ng problema doon, di ba? Nagpapresyon. Kasama po kayo ni Kasi. Ingay nun. Oo. Trinato natin siya ng prinsesa Yes. dito. Pagdating ko doon, hinalimaw naman ako doon. Alright. Oh, grabe nga yun. Buti hindi ka na kumbaga ayaw mo na mag-manage kasi doon sa experience mong yun. Very hindi Actually, traumatic. ayoko na. Ah, Actually, ayoko na. Kaya lang, syempre, marami nagtatag kila Madam Inuts kasi nagkamali siya sa isang kontrata na pinirma. Alright, oo. Sa isang Paglabas siya sa management. PBB, ano? Hindi. Ako Hindi nagpasa pa. sa kanya sa PBB. Ah, Ako okay, nagbenta okay. rin sa kanya. So, ang ginawa niya, Nagbenta talagang ginagamit yung term. benta. Kasi kailangan natin ibenta yung tao. Tama naman eh. Inilalako. Yun. Kasi bilang salesperson ako, kasi Oo. galing ako sa nung nag-work ako ng 14 years old, yun yung laging nag-i-inject sa utak ko ng turo ng boss ko. Saan kami kukuha ng pansahod mo kung hindi ka pumapasok ng benta? Tama naman. Kung hindi ka magbebenta. Oo. Kaya benta talaga. Yung issue nyo doon kay Thay na kay Mother Oo. Sitang. Paano na-settle yun? Kasi ang ingay talaga nun. Ayun, naglabas na ako ng Nagdemandahan statement. ba kayo doon? Hindi na. Kasi hindi ko na sasayangan yung oras para dyan Tama lang. naman. Ayun. So going na tayo sa present kasi nabalitaan ko, meron kang single na produce at Wow. meron kang event na parang advocacy na gusto mong igawin ngayong summer. Ay, opo. Kain tayo. Kain tayo. Yeah, issue yan actually ni Herlene. Actually, Oo, yan yung issue niya. Opo, yung Yun ba screenshot. Yun ba yung Oo, inspiration screenshot. sa kanta mong yan? Kain tayo. yung kain tayo is good vibes talaga yung ginawa ko. Actually yan, the moment na lumabas yung issue na yung pumutok, sabi ko kay Herlene, ganun talagang showbiz, wala tayong magagawa. Kailangan sumabay ka na lang sa agos, gawang kita ng kanta. Since si Herlene maraming project, kanan kaliwa, lahat ay from umaga hanggang gabi, walang tulog dahil puno-puno ang mga project niya simula nung napunta siya sa akin. So sabi ko, gawan kita ng kanta and then kung kaya mo, i-ano natin. So siya rin ang umawi? Siya dapat kakanta nun. Okay. And then, during that time, syempre, after niya magandang dilag, so napunta siya sa Black Rider. So, si Black Rider naman, biglang umarangkada yung ratings dahil isa sa mga karakter ni Herlene ang pasok sa masa. So, kumbaga, Kakatawa yun. Kung tatawa ako dyan. napakahusay na niya ngayon. Walang kasi, aaway. Oo. mula sa safety shot, wide shot, tight shot, kung kaya niyang pumatak ng isang luha, Max, alam niya na. kaliwa, kaya niya. Timing na. Magaling. Kayang, pwede siyang maging best in actress. Ay, taray. So, paano na ikaw na ang kumanta ngayon nung kain tayo? So, during that time, nung nagawa na yung Very sulat, full, sabi sa akin ni Erlene, parang hindi kakayanin ng time ko dahil marami akong script. Oo. Ganyan kakapal kasi usually ang binibigay, lalo na pag lead role ng magandang dilag niya, nakita ko yung script Makakapal niya. talaga. Sinusulat niya dati para Sabi maalala. niya yun. Sabi nga. Pero Sabi ngayon niya hindi sa na niya, interview. Ginagawa. sa Black Rider nakita ko, isang basa pa lang niya, isang pasada lang sa Marunong kanya. na. Nakakabisa na. Oo, so siya pa yung sobra. nagagabay See? sa akin. Ayun. So, Sobra. nasulat na yung kanta. So, nasulat yung kanta. So, ngayon, sabi niya sa akin, hindi aabot yung schedule. Sabi ko, the moment lumabas ka ng statement, okay na yun. Kumbaga, ano na yun alam na ng publiko na okay ka, maayos ka, naglabas ka ng statement. So, sabi ko, paano itong kanta? Sayang naman. Nagpa-compose ako kay Joms. Ayun, shoutout nga pala kay Joms Falesgon. Ayan, salamat po sa kantang Kain Tayo. Ayun. So, ginawa ko yung Kain Tayo. Sabi nga ni Kim Chu, sample. Sabi mo, Janela, baka mag-Janela ka. Sasabihin niya kayo na lang. Pwede naman din. Kaya lang, yung kanta na ito kasi, parang kumbaga, nung during pinasa niya sa akin, inisip ko yung parang, yung kanta ni Britney na Toxic. Di ba? Ang sumulat nun ay si Cathy Dennis, yung kumanta ng Too Many Walls. Yeah, si Cathy Dennis. Siya ang sumulat ng Toxic, dapat para kay Janet Jackson.
Ngayon, hindi kinuha ni Janet Jackson, si Britney ang kumuha. So, ikaw ang Britney. Diba? Parang gano'n ang inisip ko, sabi ko, why not? Kung since hindi niya kakantahin, pinaalam ko. Kumbaga, courtesy. Sabi ko, okay lang ba kantahin ko? Pero ito naman, papalitan natin ibang lyrics. Medyo iaayon sa'yo. Opo, yung ibabagay. revision. Tapos at this moment, syempre mga Gen Z ngayon, iba yung era ng kanta nila. Kung baga, matagal nang walang naglalabas ng novelty. So ako naman at my age, hindi ko makaya mag-rap, di ba? Di sabayan ko na lang yun. So novelty singer na rin siya ngayon. Pinasok ko yung music industry, ha? Natatandaan ko, meron ka ng single din parang last year or 2 years ago na pinapatugtog sa mga FM station. So kumakanta na talaga siya. So kumakanta ka na pala talaga, Wilbur. So sample nung Kain Tayo. Kain Tayo. Kahit yung chorus. Paano ba? Mamaya na. Kung ano nga meron doon sa Kain Tayo. Yung Kain Tayo, so nung revision namin, ang ginawa namin doon is finiture namin lahat ng specialty ng bawat syudad ng Pilipinas. Na mga, for example, for example, lukban, pansit habhab. Literal naman palang pagkain. Yun ang ginawa kong gano'n. So may cultural Yes, from Luzon, Visayas, and Mindanao. May Bicol Express dyan. Yes, lahat kompleto. So kung napanood niyo yung music video na yun, talagang lahat ng vlogger na food vlogger, in-invite ko din. Andun din si Chef Hazel. Andun din si Chef Hazel, yung nagbablog about sa food. Tapos si Yulin Castro, yung malaking girl. Opo, nandun din. Love ko yun. Kasi napakadaming yun. Talagang nakakatuwa kasama. At ikaw din ang nag-produce na itong single na to. Opo, with Star Music. Star Music pa. Ang taray mo. Congratulations. Kaya maraming salamat sa Star Music kasi syempre binigyan nila ako ng opportunity rin na makatrabaho sila. Kay Boss Roxy, kay Boss Jonathan, si Friend Chuchay. Ayan, maraming salamat. Ayan. Correct. So tuloy-tuloy niya talaga, uma-acting, singing. Lahat pinasok ko na. Si Mr. Fu na lang ang hindi ko pinasok. Parang nataranta ako doon sa pagpasok. Ang ganda kasi ngayon, wala na masyadong mga novelty songs or singers na. Maganda rin yung timing ng pagpasok mo. At saka bihira na mga original song ngayon. Opo, tsaka may advocacy ako doon. Yun. Sa bawat 1 million na views yun, kapag na target natin 1 million, so meron din kasi akong tinutulungan ng organization na ako nahirap. So, nakipag-tie up ako sa kanila. So, bali, sa bawat 1 million views, magpapakain kami sa mga street children. Wow! Ayun. Bakit 1 million pa kung pwede namang 100,000 muna? Meron naman na rin. Meron din. So, parang ilalabas ko sa Facebook. Pero magandang marketing yun. Pero meron ako narinig na chika. Kung chika na naman. Meron daw mga nag-i-invite sa'yo na tumakbo sa politika. Narinig namin dati yan. Pasukin mo na din ba yan? Kasi parang yun na lang yata kulang eh. Kasi dami mo naman din advocacy, di ba? Magaling kang negosyante, entertainer ka rin. Actually, marami nag-invite sa akin, mali pang 4 na term na nasa LGBT community. And ako naman, since matagal ako siyempre, nag-advocate tayo sa LGBTQIA. Kumbaga, kapatid ko sila. Tama. Silent supporter lang ako sa kanila sa ladla. Silent supporter, pero ang ingay, ha? May ingay kasi talaga LGBT. Kaya lang, it's very hard kasi na sa buong society, parang mahirap talagang tanggapin pa ng mga sa community meron ngayon. pang ganun. Kaya, wala pa complete acceptance. Yes. Pero may acceptance, pero hindi pa lahat. Pero ang Marami laki na din ng difference. Kumpara nung araw. Ngayon, Lalo nung time siguro na ikaw ang unang representative ng bansa sa Mr. Gay World. So, medyo mahirap pa yata nun. Kumpara mo ngayon. Compare ngayon, yung pagtanggap pagdating sa pagtanggap sa mga... malaki difference din. Pero mahirap din kasi pagtanggol, maraming issue, di ba? Tulad kay Pura Vega. Yung sa syempre, marami magbabatikos pa rin. Ay, tatakbo ang LGBT, ganun, di ba? So ako partly naman, mahal ko sila. Kumbaga, LGBT is very close to my heart. Kumbaga, syempre, naging national director din ako ng Mr. Gay World. Correct. Kumbaga, pinasa ko yung obligasyon ko ngayon sa kanila. Gusto ko kasi may mga bagong new idea sa mga bagong new era na talaga ang
mag-execute ng Mr. Gaywell. Kasi during my time, nakauwi na tayo ng 4 na corona, isang second runner-up. Not bad at all. Correct. So na-entertain mo or nakikita mo ang sarili mo na after ka mag teleserye. Tatawagin ka na namin Congress. Oo, kung ano man. Ano yung Hindi telepono naman mo? ano. Mga Ako partly kung meron inalign sa na akin ng universe at talagang kung meron namang kasi minsan ang natin, ang life natin, hindi naman natin alam na kung saan tayo mapupunta, saan tayo binibigay ni Lord, kung saan path. Kasi like ako, hindi ko man alam na magiging vlogger ako, hindi ko rin alam na magiging talent manager din ako. Ano na lang yan kusa na lang going siya. with the flow. Go with the flow lang ako. Kung inalign sa akin ng universe, bakit hindi ako magiging public servant na maging maayos since naman matagal na ako tumutulong, hindi ko naman yun. Hindi mo sinasarado ang puso mo. Hindi Tingnan ko natin. sinasarado. Saan kahit ever Quezon City? Or may ibang probinsya? Ay, wala pa naman ako. Wala pa sa utak ko ngayon. Alam mo naman si PhD Rose, mabilis siya. Mabilis May tanong mag-isip lang ako, yan. Kasi nga bilang isa, kauna-unahang kasumali. First year ambassador ako. Yes. And then, as we all know, mayroong mga issue like with what happened to Pura Luca Vega. Opo. Bilang miyembro ng LGBT, ikaw ano yung mga don'ts para sa'yo? Do's and don'ts, kumbaga. Don'ts talaga. Yung do's na nga eh. Yung talagang para sa'yo. Wag. I'm part of Kumbaga this. sa relasyon red flag. I'm part of this. Pero ito naman- ayoko nito. Pero ito Yan. naman ang hindi dapat. Parang ganun. Sa akin lang naman kasi, syempre, we have to respect kasi in every individual kasi, syempre may mga iba talaga. We need to respect them. Tama naman. Like Okay. may mga friends ako na kahit na hindi pa siya totally trans man, pero tinatag na niya sarili na lalaki ako. Okay. Lalaki ako, di ba? Kumbaga, dapat alam nila yung boundary din nila kung hanggang saan din. Pagdating sa pageant din, dapat alam din nila kung nasaan yung category dapat. Okay. Kasi like sa Miss Universe kasi, on my part din, parang nawawala yung prestige, di ba? Meron naman para sa LGBT, dapat yun. So you don't agree? Sa akin, partly, yes. Pareho tayo. Pareho tayo. Alam mo, Yes, pareho tayo. Ay, pareho tayo. Yes. Ako kasi sa part, ikaw, ano po sa inyo, Kuya Jun? Pakialam ko dyan. Hindi kasi sa Basta mas ligaya kayo, doon kayo. Huwag na kayong Pero alam tama niyo din yung naman siya. limitation Ilagay niyo. mo sa lugar Oo, din. yeah. Opo, kasi syempre, Miss Universe para sa mga babae. kasi may Talaga. platform ang Miss Universe para maging isang spokesperson. Yes, oo. Ikaw yung magdadala bilang isang Ambassador, ambassador yeah. ng Miss Universe. And then biglang pumasok ang LGBT, parang hindi ko ibabash yun, di ba? Syempre, support din naman tayo sa LGBT. Kumbaga, in fairness, nakapasok si Bakla. Gano'n, di ba? Spain ang nauna. Di ba? So, Pero, partly, proud tayo na nakapasok. Pero, since nagtatanong naman sa akin si Miss Rose na kung ano yung pwede at hindi pwede, ito isa sa mga dapat ang maging aware tayo. Tama naman. Tanong ko lang andali. Kung sa love life mo. Ayun na nga. Nagpapaano tayo. 11 years. Magpapaka-personal kami 11 ngayon. years na? 11 years na ako single. Single! Akala ko may jowa. Sabi ko pa naman makawawa When was ko. the last time na... 2013. Ang last na boyfriend ko yung nanalo ng I'm Pogay. Tapos, Tapos yung Mr. Gaywell, si John Raspado. Okay. Ayun. Dahil hindi mo... Bakit hindi na nasundan? Hindi ba priority sa'yo yan? Or hindi ba... Hindi ko alam kasi kapag syempre nagkakaedad tayo, naiba na yung priority natin. Sa Kumbaga bagay. graduate na ako sa relationship, ayoko kasi ng reporting system. Aray ko. Ayun na. Yung kailangan mag-ano pa. Pwede naman may mga ganong karelasyon naman na hindi requirements yung Ayan, reporting ayan. system. Ayan na. Bilang sa buhay. Napakahirap kaya. Alam mo Lalo yan. pa ikaw ang tingin sa'yo. Siyempre, ibang level mo. Ano ka na. Tapos, napaka... Pag may nakaka-date din ako ngayon, na-intimidate sila. Yun. Number 2, iisipin nila hindi nila ako ma-reach. Whereas naman approachable naman ako. Ayun. Ganun ang imahe mo kasi. Hindi, okay na ako eh. Kasi ako baka mayroon mag-a-apply sa akin, di ba? Ayan, mga Marites. Baka meron Marites, baka mag-a-apply. may mahanap Game kayo pa para rin sa naman pala, akin. game. Oo. Eh, 11 years na ako. So, hindi mo lang dumarating. Hindi, naging priority ko kasi yung career kasi syempre inisip ko mas maraming taong nangangailangan. Ayun. So yun yung mas inisip ko na tumulong ng tao. Mas masarap sa pakiramdam kesa
sa love life. Kasi kung nagka-love life ako, hindi na ninyo ako makikita. Nakatago na lang. Ganun ka. Dahil dyan may surprise kami sa'yo. Nasaan na? May bilang ano mga huling question natin dahil kasi nagtanong na si D ng tungkol sa love life, personal. So ako naman, ang tatanong ko, may kinalaman pa rin sa exposure mo sa negosyo at saka pag eventually siguro pagpasok mo sa politics, paano mo pa na-manage ang mga ganito? Kasi sa 24 hours mo, paano mo dinidivide yan? Multitask ako. Sa lahat ng social media ko, ang ginagawa ko is gabi pa lang, nag-ano na ako, naglalagay na ako ng timer sa fan page. Okay. Tapos, umaga pagkagising ko, lahat ng mga nag-work sa akin, minomold ko sila as my business partner na. Okay. Tapos, sila yung minomold ko and then, multitask ako talaga. Tapos, nakakagawa pa ako ng content and then, diretso pa ako. Minsan, nagre-reply ako sa mga inquiries about kay Herlene, kay Madam Inuts. Hine-help ko pa rin sila and then, wala akong kinukuha ni isang person. Totoo ba yan? Narinig ko nga yan eh. Opo. Grabe naman. So ano to? Charity lang? Charity lang. Kasi Dami lang sa taga-PCSO. hindi po ako. Never po ako. Open pa ba yung charity? Never po ako kukuha ng commission dahil syempre nararamdaman ko yung Alam mo, pinagtataas pinagalingan ka ng nila. kilay dyan. Are you aware? Ano po May yun? mga nagkataas ng kilay dyan na parang they don't believe na totoo Hindi ba? ka nangungumisyon. Hindi Wala. po, hindi Talaga po. daw. Ayan, mga Mamatay man kamartes anak na ko, mamatay man. naman. Sa sobrang, hindi, okay yun, walang katok yan. Talagang mamatay man, missing kunduling wala akong kinukuha. Pero Ayan, kahit yung malinaw, bahay ni ha? Herlene, ikaw ang Bigay nagbigay, ko po, alam mo. bigay ko po, pati si Madam Inuts po. Kailangan pa ba ng charity? Hindi, so tanong ko na lang. Hindi, kasi kailangan Dapat dito ako dumabi. kailangan natin mag-share ng blessings kung ano meron sa atin. Kasi bakit? Kaya ka pinagpapala. Kasi at the end of the day, we all die, di ba? So, Tama live a good naman, life. Live a oo. good Sa life. ano mo ba yung mga material? Oo, So yung oo. tanong ko na nga lang, sa dinami-dami ng ganyang exposure mo, negosyo, at successful ka, wala ba nang loko sa'yo? Marami. Gusto, napakadami. Oh, yun na. Napakadami ng loko. Paano mo sila ngayon- Utang. Correct. Wala na. Kailangan get and forget na. Life must go on. Life must go on. We have to move forward. Ganun talaga ako. Ganun Oo. ka. Naku, kaya At least ka. nakilala mo isang taong ganun, so move forward na. Kinami mo pa yan dito, baka mamaya. Pero at least kilala nila na hindi naman siya basta siguro malalapitan Oo, ngayon. pero ano naman, after that, medyo careful ka na ba? Oo. Careful, yes. Dapat. Malaki, Actually naman, malaki. natutunan mo ng medyo, alam mo yun? Kumilatis. Kumilatis. Hindi, alam ko naman, naramdam ko na, yung mga iba talaga kasi, abusayap na talaga. Kaya, Diba? Sorry po, ang ibig po niya sabihin nung abusado. Sorry po sa... masama din naman, hindi din naman tama yung inaalaw mo lang na, in a way, lokohin ka, di ba? Hindi. Sa akin, inisip ko, tinulong ko na lang. Naku. Ayun. Kesa naman, Hindi ka naman anticipate siguro. hindi Siyempre, na ako nag-anticipate na mag-ibalik or ano. Basta importante nakatulong ka, masarap na sa pakiramdam. Bago sila mag-last question, magla-last question na ako. Okay, sige, go. Lalo kung nag-glass ka na. Ayan na, okay na yun. Ito, kumusta yung... Hindi, kasi ganito siya nakikita natin. Kumusta yung pamilya mo talaga, immediate family, mga parents, mga kamag-anakan mo, yung Ayun, malalapit sa'yo? At sabi mo nga, may anak ka. Opo. Siyempre galing ako sa Chinese conservative family. So ngayon, sobrang proud sila sa akin. Dati siyempre, talaga? hindi nila matanggap yung ano sexuality ka. ko. Tapos at the same time, siyempre wala pa ako napatunayan. So ngayon, siyempre, lahat binibigay ko, pinaprovide ko. Kasi isa lang naman parents natin. Walang katumbas yan. Mga kapatid, meron ka rin. Meron din po, mga kuya ko. So, ako, in return, kung ano yung request ng mom ko, kung ano gusto niya, binibigay ko Binibigay. lahat. Very Kasi, good. syempre sa part ko kasi, bilang Chinese conservative, alam ko yung kung ano yung tama at mali din. At syempre, along the way, syempre matured na tayo. Syempre, kailangan bigay natin dapat yung lahat ng pinaghirapan din nila para sa atin. Kaya pinagpapala. Ikaw, last question. Okay, di, pasalamatan natin yung pagbibigay niya ng oras sa atin. Ako maliit na Yun bagay na. po. Si meron Rose. ba? Okay, go. Akala ko hindi ka na Hindi, mag-alas. bali. Okay. Wilbert, kasi kami, kilala ka namin. Opo. And then, some of your, of course, your followers, Apo. yung mga ibang nakakakilala sa'yo. Apo. Pero, knowing here, tsak yan, may magsasabi, Pino yan? The Who, mga ganyan. No offense meant, ha? Alam mo naman na ibang mga netizens, di ba, ganyan. So, para dun sa mga magkatanong, nako, The Who or sino yan, pwede mo bang ipakilala sa lahat? Sino ba si talaga si Wilbert? Wilbert? Paano mo ipapakilala yung sarili mo? Yes. Paano mo ipapakilala yung sarili mo at the same time? Kasi I think isa ka sa misinterpreted din Yeah. ng karamihan. So,
paano mo din ipapakilala dun sa mga nakaka-misinterpret sa'yo na ito ako? Ayun. Go ahead. Okay. Ako si Wilbert Tolentino, isa lang akong simpleng tao na may pangarap, marunong magtulong ng tao, at hindi ako yung taong bolero or magngaling sa mga tao kasi syempre tayo kailangan mabuhay tayo dito sa mundo, dapat very meaningful at kailangan may takot tayo sa Diyos. Ayun. Maraming salamat. Alright, kid. Diba? Parang sumagot sa Miss Universe. Mr. Gamer. Wilbert, gusto mo imbita ating mga marites kung ano may mga papalo nila sa iyo. Activities mo. Sa akin. Bali sa Activities YouTube mo. channel ko po, Wilbert Tolentino Vlogs, IG, Twitter, TikTok, Sir Will75, Facebook ko, Sir Will75, at saka fanpage ko na naka-blue check. Ayun po, Wilbert Tolentino po. And yung single mo? Yeah, single. Kain tayo. Kain tayo. Ayan, please do support. Naka-upload po sa Star Music, plus Spotify or ano? Facebook din ng Star Music. Nandun lahat po sa Star Music po. Sa TikTok, follow din kayo. Wala mo talagang sample? Ang mga future Sample. Pwede naman sige na, Gora, bago tayo magtapos. Kain tayo ha, spaghetti pababa, yung jumbo hotdog, kaya ko na to. Kung gutom ikaw, mas gutom ako, matagal na walang kain to. Wow. Madali lang to ha. Hindi ko seryoso. Tinuro ko na lang. Diba? May recall. Abangan nyo rin yung second ko, yung pusong malambot. At saka yung mga summer activities ninyo ngayon, ano pang mga gagawin? Right now, ang ginagawa namin ngayon ay mga short film. Bali, yung mga followers ko, tinutulungan ko rin silang yung mga aspiring na maging celebrities. So, nagpapa-audition kami and then gumagawa kami ng short film. And then lahat ng mga top sharer ko, ginagather ko, nagiging friends ko na sila. Ayun. So, yun. Iba. And of course, Black Rider. Black Rider, ayan. Thank you pala sa Kapuso Network. Siyempre, binigay nila ako ng opportunity sa 4 months ko dito sa Black Rider. Sobrang masaya ako. Dahil, siyempre, on the spot yung script namin. Hindi yung may at walang idiot board. On the spot yung binibigay sa amin. Kailangan ma-execute. Inaaway ni Alec Bobby. Ayun. Opo. Yun na yung last scene ko yun. And then, siguro tonight na yun, na aatakihin ako. And then, ayun na, higa ako sa kabaong. Hiliga ko yung kabaong, napakahirap yun. Kasi kung may tanong sa akin sa buhay yan, kung ano yung pinaka-greatest fear ko sa buhay, siguro yung huling araw natin sa mundo. Kasi syempre, lahat tayo ganun ang takot. The moment yung paghiga ko talaga sa kabaong talaga, inisip ko, my God, ganito pala yung itsura. Ganito pala yung tsura mga sa Black Rider. Okay din. Maraming salamat. Salamat, your Mr. time dito. Thank you po. Thank you. Salamat po. Good luck sa iyong mga endeavor, sa iyong matutulungan. Yan po si Wilbert Tolentino. Supportan po natin. Yeah. Magbabalik po ang Marites University! Ganon! Thank you, Wilbert. Thank you, Chuchay. Okay. Thank you.